Ako po si Master Sergeant Aurelio Katipay, Class 74-85. Hindi ko makalimut-limutan na encounter sa Ranger. Doon sa, nung nasan ako sa 41st IB, meron kaming ongoing operation from combine ng Ranger noon at saka yung sa Scout Ranger Regiment at saka yung sa 41st IB. At saka kami noon, under kami ng 41st, kami ang nasa Bravo Company na kami ang kami ang searching element ng Bravo Company. Tsaka ang backup namin ay yung Mountain Battalion ng Ranger noong way back 1984 sa Kalinga. Yung commander na na-encounter namin dyan noon, yung panahon namin, is si Commander Balwig at si Commander Father Molina at saka si Father Balwig. Yun ang trupa ng alam mo yung maski yung detachment namin, ang kabady namin nung araw na yan sa 41st noon, nung na-sign kami ng 41st dyan, kabady namin is 48 IB. Halos 48 IB nawalop yung mga kumpanya nila dahil sa mga ambos-ambos dyan sa pamumuno nila Father Balwig at sa Father Molina. So, grabe pala palagay sa area. Grabe yan. Alam mo kasi pag ang 41st dyan, kami ang na kabady nila. And sa amin nga, maraming ambus na namatay sa amin dyan bago halos ilang ambus kami dyan na namatayan ka ng 10, gano'n, dyan sa Kalinga, gano'n. Na-snipe kaya sa headquarter, sa detachment headquarter mo, na detachment lang ni-snipe ka, hinaras kami. Mayroon pang time no 1984 na simultaneous harassment ng lahat ng company ng batalyon ng 41st IB. So, sila pang paggawa ng simultaneous? Oo, simultaneous. Unang harassment doon sa amin. Declared harass. Tapos, Alpha Company, harass din. Kaya walang reinforce na kasi na-harass bout pati headquarters and headquarters detachment, na-harass pa. Yung time na 1984. So, grabe. Yun ang doon, pinaka-kwan ni Balwig. Tandem nila ni Balwig at saka ni Molina, Father Molina. Kaya yung taon na yan, marami rin kaming naibuhis dyan na buhay dyan sa Kalinga. Yung time talaga na hindi ko makalimutan yung encounter namin dyan na from 8 o'clock ng umaga, bago kami sana kakain, na-encounter kami, inambos kami dyan, hanggang alas 12 ng gabi. Walang kainan yan. Tapos nandun kami sa tuktok ng sa bundok ng kasi high ground yung nag-ambos kuwan sa amin. Meron pa silang megapon. 2 megapon na mag-surrender na kayo. Oo, nung na yun. Tapos alas 8 ng umaga. Una kasi may creek yun, dadan kami ng creek. Ako naman nung nasa kuwan ako, kasi radio operator ako noon. Kuwan ako sa kuwan. Pero ang unang binanatan nila, yung main group, yung kami. Yung Nakatampo kayo? Wala, mobile. Ambos, ambos kami. Kasi galing kami ng Butbut, barangay Butbut, mga alas 4 kami nag-jump off doon sa barangay Butbut, going to Buskalan. Buskalan, Bugnay, Gate House. Doon sana ang objective namin, doon kami
kakain o doon ng ano namin. Pero yung dadaanan namin na area is ambush site talaga yun. Alas 4. Nung pagdating ng alas 7, may creek na malapit na doon sa ano, bababaan na kami doon sa pupuntang Bugnay Git House. Siyempre, hindi maiwasan na kumuha na yung iba, kumuha ng tubig. Nung nakalampas na yung team yung platoon ni Lieutenant Santos, Restituto Santos, PMR din na ranger din yon na class 83, lumampas siya, pinalampas. Ngayon, yung kami ang binakbakan nila ng ambush squad. Kaya yung mga kasama namin noon, dami, kami lang mga senior noon. Siguro ang senior ng command group noon, ng pinaka-kuan lang, ang first sergeant ka namin, staff sergeant. Tapos, yung organize ng 40% noon, staff sergeant yung first sergeant namin. Kami, mga team leader, mga platoon sergeant, PFC, private. Ang hawak namin is second class. Yung mga second class, wala pang experience din. Nung dumaan kami, nagkuhan kami doon sa creek. Yung iba, tumae. Tapos, di mo na may ligo kasi nakalampas na yung dalawang kuhan kay dalawang team, dalawang platoon. Team ni Lieutenant Lianto at saka team ni Lieutenant Santos, nakalampas na doon sa dinaanan namin. Di kami nang naiwan doon. Ngayon, yung ibang kasama namin, sa command group kami, ayun, may tumayo na doon, naliligo. Doon, binakbakan po yung ng masinggan. Yung mga kasama namin, mga masingganer, tsaka trainee, hindi na nila alam kung iniwan na yung baril niya. Ako naman, nakita ko yung kasama namin, yung masinggan niya, nandun, nakasandal. Tapos yung isa, barman namin, wala, iniwanan na, tumakbo na, nagtago na sa malaking bato. Ako naman, nung binakbakan, nakita mo lang yung putok, yung bala na doon sa ilog, na tumatama na, yung bato, nag-cover ako doon sa bato, kung saan nang gagaling yung putok, doon ako seek cover. Tapos, kuman ko yung mga trainee namin. Sabi ko, kunin mo yung baril mo. Pag nung damputin niya yung baril niya, pumutok. Hindi niya madampot. Sabi ko, sige, putukan ko yan. Damputin mo. Sabi ko, putok ko, ganyan. Kaya yung pinanggalingan ng bahala, pinutok. Sige, kunin mo. Pag natamaan yung masinggan mo at saka yung bar mo, wala nating laban. Yun. Nung kuha na niya, sawa ng Diyos, wala kami natamaan noon. Nakapag-exit kami ng dahan-dahan. Sabi ko, sige, magdahan-dahan, by bounce tayo na paakyat sa high ground. Umakit kami sa high ground. Ngayon, fire support na rin si Lieutenant Santos, Lieutenant Lianto. Medyo na ang tension nun, hindi na dito sa amin. Hindi na napokus. Hindi na nakapokus sa amin. Doon na naka-advance na 2 platon. Kaya doon na sila. Kami, danda na kami na akyat. Tapos nung lumapit na kami doon sa ambusher na kuhan nila Baluig at saka ni Molina. Ngayon, meron na namang creek doon na hindi na kami makalapit kasi ini-snipe na kami doon. Na-corner na kami doon. Tapos, mga alas 12 na, walang kainan na, naubos na namin yung tubig naman sa container namin, wala nang laman. Hindi kami, uminom na kami nung naubos na yan, mga alas 12. Kasi yung time na yan, mainit talaga, talagang, nung ayaw ko ba, maulap yun doon nung araw na yun. Pero, nung time nagpukpukan kami, walang araw talaga, mainit. Tapos walang pagkukuberan kami, kasi
walang kakahuyan doon. Ang pinagkukubiran lang namin, yung mga dinaanan ng kalabaw. Kasi mga pasto ng baka yun eh. Dinaanan ng kalabaw. Nung mga, ano na kami, mga alas 12, alauna, may tama na sa amin yung persadamin, may tama na sa hita. Kami ang tinutumbok kasi nandun yung radyo, tsaka mga masinggan kasi command group kami. Kami ang tumbok. Mabuti yung hindi sila binakbakan, pero sila ang nag-resback pag nagpumutok papunta sa amin, sila ang nag-retaliate doon sa pumuputok. So, tapos ang kalaban nagmimigapon? Oo, nagmimiga. Makita mo mag-surrender na kayo. Ngayon, Anong reaction? Anong behavior ang ng mga tropa. Alam mo kasi, iba kasi yung talagang behavior ng tropa pag mga trainee ang kasama mo eh. Walang experience. Kaya, ang ginagad mo talaga kung paano sila tatagal sila? Oo, tatagal sila sa ano. Sabi ko, ang iba, mga happy trigger. Putok ng putok. Sabi ko, huwag kang magpaputok ng magpaputok kasi kuwan kayo, yung kalaban natin naka high ground, overlooking tayo. Walang kahuyan doon na kuwan, pinagkukubiran. Ngayon yung kuwan na yun, natamaan na yung gunner namin. Tamaan yung gunner dito sa hita, sa paa. Sabi ko, putok ka kasi ng putok. Sabi ko, tago ka dun sa pinaglubluban ng daanan ng kalabaw na medyo na kanal. Pero walang umiyak pa. Wala. Pa rin. Sabi ko, hindi naman kami pwedeng mag-withdraw kasi pag nag-withdraw kami, overlooking yung daan namin, tsaka palagi sila nag-i-snipe. Hold the line kami. Hanggang Gabi. hanggang nagdilim talaga. Kasi pag once nga mag-move ka, isnipe, pak. Tapos babaya, ang concept din namin, ang doon, yung mabuti, yung dalawang advance company, advance platoon, under kay Lieutenant Santos at saka Lieutenant Lianto, pag binabakbakan kami, nagre-retaliate sila. Kung saan galing yung bumabaril sa amin, ini-snipe nila. That was the time na may siyempre mag-ask na kami ng reinforce at saka resupply kasi wala kaming pagkain. Hindi pa kami nakaluto ng pagkain ng umagahan kasi magluluto pa lang kami doon sa pagdating namin doon sa Bugnay. Wala. Binagsaka, umikot yung helicopter. Natamaan pa yung puwet ng helicopter nung time na yun. Kaya hindi na bumalik. Instead na naghulog sila sana ng mga resupply namin, mga canned goods o kwan, hindi na kasi dinira ng kalaban. Kaya nung medyo magdilim-dilim na, pero kwan na sila. Medyo naglaylon na sila kasi mayroon na silang napatal na almost 13 katao. Kasi doon sa nagre-retaliate nga nakatago sa amin, yun din ng kwan eh. Pero kami ang talagang... Ang hirap naman, sir, na hindi kayo makagalaw. Hindi. Kasi ang lang doon, galaw namin. Halimbawa, sinabihan ko dun sa mga kasama ko, sabi ko, pag pumutok ka, change position ka. Ganun ang ko. Huwag kang pumutok na mag-steady ka dyan. Kuwan ka, iikot ka doon sa... sabi ko sa mga trainee namin, sabi ko, pag pumutok ka, bago ka pumutok, mag-change position ka. Tingnan mo kung saan ka tatago doon, saan ka mag-change position na safety na lugar. Kaya, yung persad namin, wala, iyak na. Talagang tama niya dahil mga 2 oras na. Hindi namin malagyan ng first aid kasi
pag nakapokus sa amin yung Puto. sniper mabuti kong strapping, hindi naka-snipe lang doon sa area namin. Anong pakiramdam, Master, na parang gusto mong tumulong pero hindi ka makakuha? Ay, yun nga, mga kasama, ang mga trainee namin, galit din sa first sergeant namin nung araw na yun. Kasi yung first sergeant namin nun, si Sergeant Placido, Placido, nang bubugbog na trainee. Kaya nung na-encounter kami, nung natamaan siya, hindi na siya tinulungan. Sabi naman tulungan, hilahin niyo si First Sergeant doon sa, sa safe position. Bayan mo na siya. Magaling mambugbog yan Sabi ng, pero, sabi ni Captain Kalimag, yung captain yung CEO namin ng Bravo, sabi ng CEO ng Bravo, nagalit na. Sabi niya, ano ba kayo? Wala na ba kayong puso na bababayan yung first sergeant natin? Bakit? Hindi ba kayo tablan ng bala kung kayo din malagay sa inyo? Kaya yung natauhan yung mga trainee namin, hinila siya papunta bababa. Parang naghihintay na lang kayo kung saan kayo tamaan. Iyon, parang ganun na lang kasi wala na kaming choice na pinapasok na kasi kami doon sa sa nila, yung parang killing zone o kung baga sa killing zone. Kasi wala pang kahoy doon, wala pang tapos kalbo pa yung bundok. Yung mga lang. Kaya pag gumalaw-galaw yung mga kugon doon, ini-snipe kami. Kaya ang naman sa kanila, meron pa silang mga may telescopic. Binocular pa sila. Kaya nung sumigaw yun si Molina na mag-surrender na kayo, naka-megapon pa. Mag-surrender na kayo, wala na kayong bala, sabi. Pero wala, hindi pa rin kami. Hindi naman kami, nag-hold rin kami. Hinintay namin na dumilim. Nung dumilim na, done by bounce na kami na nag-withdraw. Tapos naiwan yung dalawang platon na under ni Lieutenant Lianto at saka Lieutenant Santos. Nag-back up sa amin. Pero gabi na. Pag nadaanan namin yung ng kalabaw, yung pagliliguan ng kalabaw na tunaan ng kalabaw na ang dumi-dumi dahil uhaw ka na. Nakpan ko na lang yung ilong mo, uminom na ako doon. Talagang no choice na. Wala. Nung nasa bakbakan pa kami, wala, hindi mo naramdaman. Nung pa-withdraw na kami ng mga madilim na, makita mo yung ng kalabaw, talagang uminom na kami, naubos yung laman ng pagkunan ng kalabaw. Gutom pa, wala akong kain. Kumain kami, mga alas 12 na, nagsasayang pa kami doon sa company, Alpha Company. Doon na kami nakarating kami doon. Pero ano ang pakiramdam na alis kayo doon sa Kilingson? Ay, parang nabunutan ka ng pero ang doon, wala kaming, hindi ko naramdaman ng gutom, pagod, at saka uhaw. Nung kasalukuyan na bukbukan na ilang oras na sabayan kami ng putok. Tapos nung na kami doon, parang Lord, thank you Lord, naligtas kami, walang mayroon pang pumutok, sumabog doon sa amin na M23 sa pero hindi naman kami, ang M23, ang lang naman ng M23 kung hindi ka ma-direct hit, hindi ka mamatay doon. Casualties lang, gas. Pero kung ma-direct hit ka, siguro ganun. Pero yun, mga sumabog na M23 doon sa amin, siguro doon sa mismo kuha namin, mga 3. Pero kuha din sila, Master. Estimated, ilan sila?
Mga ang estimated doon na encounter namin almost 100. 100. Ang dami na yan. Dami. Kasi nakahanda na monitor yung yung movement na yon. Kasi nandun yung operation din ng Mountain Battalion, kabady namin nung araw. Kaya ang operation talaga nun, pero kami ang kasi yung Bravo campaign, kami yung advance na kami ang advance party ng Battalion 41st IB. Walang namatay sa iyo. Wala kaming, parang tama lang sa awa ng Diyos. May tama, mga wounded. Pero during that time, lumural na rin kayo. Diba? Hindi naman. Alam mo kasi, Mga iba, wala bang nasabi na baka mamamatay na tayo? kuwan kasi, ang motivation kasi din ng CEO namin, isip din yung CEO namin noon. Kaya, walang sabi niya, ganito lang buhay natin. Wala namang nalumural. Wala ring nag-owl na pagkatapos, bang sinabi, uwi na ako kasi mga trainee yun. Karamihan. Wala rin akong narinig na gano'n. Kaya na pagtanto ko na ang leader ay hindi yung talagang lumalaban ka, tumatapang din ang element mo. Pag ang liderato ng team leader ay medyo alanganin, kaya doon malulumoral yung tropa. Maski gaano kahirap pag ang buong team ay magkaisa. Kaya sa atin sa Ranger, kaya nga sa Ranger ang motto nga natin, walang iwanan. Kaya yun ina-apply ko rin sa maski, alam mo, ang Ranger, tapos nung nag-schooling ako sa intelligence, yung parang yung nabuo yung nabuo yung leadership mo, motivation mo sa pamilya, hindi lang sa armed forces. Motivate mo, may impart mo. Hanggang ngayon, nasa retired na ako. Dala ko pa, mga anak ko. Anak kong babae, nag-graduate ng PMMA. Military parlance din yung nila. Sunod niya, PMMA din. Nag-graduate din ng military parlance. Pero, ang nila, hindi nila sinundan yung apak ko. Kasi yung sa PMMA, pwede kang mag-active ng Philippine Navy. Sabi ko, pero nagtatanong sila kung sa military. Ganun, sinasabi ko sa kanila. Ayos lang. Pero pag sa military kasi, lalo mag-ranger kayo dito sa amin, ayaw kong maranasan yun na maghirap din kayo. Tama na yung akong naghirap at saka si father ko, yung kapatid ko rin. Isip din yung kapatid ko. Pero ano din ba sa'yo na ka rin talagang doon sa encounter o tamaan lang, nagkakuha ng bala? Sawa ng Diyos. Ilang encounter pa, marami akong encounter. Meron din kaming ambos. Pero sawa ng Diyos. May anting-anting. Wala. Clear. Hindi, kasi marami yung mother ko, binibigyan ako. Pero ako talaga, hindi ako. Kasi sabi ko, marami akong kasamaan, natamaan, may anting-anting eh. Oo nga eh. Pero sabi ko, ang anting-anting ko, Panginoon eh. Manalig ka lang sa Panginoon. Hindi kailangang magkaroon ka ng anting-anting, huwag ka lang makalimot sa Kanya. Ano yung kwan, Master? Ito na lang. Bilang nakapagserbisyo sa bayan, ano naman yung mensahe mo sa ating mga kabataan Pilipino ngayon na gustong magserbisyo din sa bayan? Ito yung din, motivation ko din sa community. Bilang ako ngayon ay ako ang Vice President ng ISRA ng Ilocos Norte. At the same time,
concurrently na akong presidente ng lupon ng barangay namin. Ito rin yung motivation ko na matagal ko nang inasam-asam na makatulong sa community. Marami akong natulungan din na pumasok ng armed forces na minomotivate ko yung ito yung kalalagyan nyo pagdating ng araw. Saka ako, isa pa sa akin, nung nakapag-asawa ako sa Ilocos Norte, solo flight na ako. Nag-iisa lang ako dito, wala akong kamag-anak. Yung pamilya ng misis ko, yun, marami sila dito. Pero, kaya sabi ko, na-strive ko napag-aral ko yung 5 anak ko na tulong ng mga kapatid ko. Hindi ako humingi na tulong sa kanila. Kasi, yung father ko rin, ay siyam kami magkakapatid na ako rin ang panganay na lalaki. Kaya minsan hindi ako humingi sa kanila ng tulong pagpaaral sa mga anak ko. Yung 5 anak ko nakapagtapos lahat ngayon ay 3 engineer at saka isang chiefmate na babae sa Navy, sa barko, sa seaman. 3 seaman ko ngayon, sir. Tapos, isa na, yung panganay ko, graduate sa UP. AB English sa UP. Tapos ngayon, nasa Canada ngayon. Yun ang motivation ko. Hindi lang, alam mo, pinapakita ko sa community namin, pinapakita ko na good example yung family ko. Iniingatan ko na magkaroon ako ng kaso. At saka, yung magiging violente ka marami kasi na retired ka, o military ka, galing ka sa military, may ang tawag nun, may mga koneksyon ka. Pero hindi ko ginagamit yun. Kasi ang pinapaano ko sa mga anak ko, maski magtanong ko sa mga anak ko, 3 lalaki ang anak kong, hindi mo makikitang uminom yan nigarilyo sa loob ng pamamahay ko. Ganun hanggang ngayon. May mga trabaho na sila, may mga asawa na sila. Pati yung mga asawa nila may asawa nila, yung asawa ng 2 anak kong babae, engineer, 2 engineer din. Pag naninigil yan, hindi naninigil sa loob ng bahay. Manigil labas kayo ng bakuran ko. Ganun nakadisiplina sa ko. Kaya pinapakita ko sa community na itong leadership ng armed forces na lagay sa balikat ko. Unang-una, hindi ako magsabi sa inyo ng ganito ang nangyari. Tingnan nyo lang ang motivation ko ng pamilya ko. Kung meron man, huwag kayong maniwala sa akin. Kasi, bago ako nag-retire, nasign ako sa RISCOM. Motivation ko din sa mga ROTC. Military instructor din ako. Nag-ROTC Takinsyo. Kaya, unang nahawakan kong unang produkto ko ng ROTC, ito si Franklin Corpus. Sila ang first class noon na nahawakan ko sa AMSUIT. Nag-graduate ng advance. Kaya unang produkto ko ng si Divine Word College of Lawag na nag-retire na rin. Ranger din. Na-idolize din ako na Colonel Ronald Alex Asuncion na taga San Nicolas. At saka marami pa. Yung CDC commander ng Lawa dito ngayon sa 101 CDC. Si Colonel Erickson Bulusan. Siya ang CDC commander ngayon dito sa Ilocos Norte sa RISCOM. Kaya yun, marami pa. Sa Ilocos Sur. Nasaan ako sa Ilocos Sur. Ilang ranger din. Isang buong class ng advance.
na-active sila ngayon na panay na ngayon nasa kuan sila ngayon sa Mindanao. Ranger silang 5. Kaya masaya ako sa kanila na ina-idol nila sa amin. No? Master, ito, Ranger na ako. Tingnan ko nga sa Blue Book, sa kuan natin, kung Black Book natin, kung nandun talaga. Banay Second Lieutenant at saka Pan. Kaya yun din, masaya na ako na marami akong na-motivate sa Ilocos Norte. The last assignment is Buntok, Mountain Province.